Annyeonghaseyo Yorobun, shoutout sa inyo mga chinggo. So ngayon mga chinggo, pag-usapan natin ang mga dahilan kung bakit nga ba yung mga EPS ay umuwi ng maaga. Yung iba hindi na tinatapos yung kontrata na 3 years. Yung iba naman 3 years lang na kontrata, hindi na nag-i-extend. At yung iba, kinukuha nila yung 1 year and 10 months pero hindi na sila nagsisinsir. Pag-usapan natin yung mga dahilan, mga factors kung bakit ganun. Dahil sa mga naranasan ko bilang isang EPS, bago pa kami nagpunta dito sa Korea ng mga kabats ko sa school namin dun sa probinsya namin, ay lahat naman kami ay talagang gustong magtagal pa sa Korea. Sa katunayan, yung sinabi ng teacher namin na tingnan nyo yung mga company na nag-hire sa inyo kung meron bang nakalagay niya Chusik Kwesa daw sa dulo, kasi yung ibig sabihin ng Chusik Kwesa ay incorporation or incorporated, parang halimbawa ABS-CBN Incorporated, ganun, ABS-CBN Incorporation, ganun. Kumbaga malaki siyang company, kaya maganda ang benefits. Tsaka kadalasan yung mga ganun nagsisincere, kaya dahil sa yun nga yung ano namin na nasa isip namin na balak talaga naming makuha yung sincere, kung yung bang company na nag-hire sa amin nagsisincere ba, yun talaga yung inaalam namin. Kasi nga gusto naming magtagal sa Korea na magtrabaho, kasi nga sa sahod na malaki, at saka malaki yung maitutulong na ano ba yun, yung sa pamilya sa Pilipinas kung magtatagal ka dito sa Korea. Yun talaga yung pinaka main namin goal nung hindi pa kami napunta dito sa Korea. Yung na-hire pa lang kami na talagang talagang nag-aanuhan pa kami sa namin, sa mga papers na yung mga contract, dahil nga kung malaki ba yung company, nagsisincere ba. Yun yung mga nasa isip namin. Actually lahat kami ng kabats ko na nag-aral doon sa school na nakapasa, at saka nag-process na ng for Korea na. Pero sa ngayon na almost 3 years na kami dito, ang iba nag 3 years na. Sa mga kabats namin na nagpunta dito na taga sa amin, yung sa school namin, dalawa na ang umuwi. Yung isa 2 years lang umuwi na. Tapos yung pinakahuli si parang Aldrin na 3 years lang siya. So mahirap isipin no na andito ka na sa Korea, kumikita ka ng malaki, bakit uuwi, bakit hindi kinukuha yung mga extension, sayang yung pagkakataon. Unang-una, ganito kasi yan mga chinggo, nung nasa Pilipinas pa kami, hindi kami aware sa mga posibilidad na mangyari dito sa Korea. Ang iniisip lang namin na malaki yung sahod, malaki yung kitaan, at saka maganda yung bansang Korea. Ang katotohanan pala, pag nagpunta ka dito sa Korea, nagtrabaho bilang isang factory worker, ay kabaliktaran. Iba pala talaga yung yung realidad ng pagiging isang OFW, at iba yung realidad ng pagiging isang factory worker dito sa Korea. Kasi iba yung style ng kultura nila. Unang-una dito yung sa klema, hindi mo alam kung mag-a-adjust yung katawan mo, kung masasanay ka sa klema na 4 na klema sa isang taon, no? May tag-init, may taglamig, tapos yung autumn, spring, ganun. So yung iba sa klema talagang hindi nakapag-adjust yung katawan, nagkakasakit, hindi na kinakaya, kaya umuwi na. Kaya yun isa sa dahilan. Pangalawa, yung sa kultura. Kung sa Pilipinas, sa isang araw 8 hours ka lang magtatrabaho, halimbawa papasok ka ng alas 8, tapos break time ng alas 10, tapos break time ulit ng alas 12, balik ka alauna, break time ulit ng alas 3, tapos out kayo 5:30. Samantalang dito sa Korea, bibihira yung may break time. At saka yung oras dito ng pagtatrabaho, hindi lang 8 hours. Minsan 10 to 12 hours yung
trabaho dito. Kailangan mo mag-overtime ng 4 na oras, 2 oras, 3, ganun. Iba-iba yung style kasi kailangan tapusin pag may order na kailangan tapusin. Kailangan nyo talagang gawin na hindi kayo uuwi na muna. So hindi siya kadalasan sa talaga siyang nangyayari, hindi siya madalas. Usually ganoon talaga yung sa work sa oras ng pagtatrabaho. Minsan may overtime. At saka yun, kung nasanay ka sa Pinas na hindi ka nag-overtime, tas dito usually hindi sila nagpapa-break time. Bibihira yung may nagbibigay ng break time na may pagkain. Yung iba break time lang, yung coffee break tapos magsisigarilyo pwede, pero yung may merienda wala. Kadalasan halos strict yun. Naranasan ko pa nga panggabi ako 10 hours yung panggabi namin noon yagan. May 1 oras na na break time. So ikaw na yung mamimili kung anong oras ka magbe-break time. So nung una, dahil nga nagugutom ka, inaagahan mo yung pagbe-break mo, 3 hours pa lang nag-break ka na. Kaso pagbalik mo, ang haba ng oras ng pagtatrabahuan mo, abot ka pa ng may alam ba 3 hours ka nagtatrabaho, tapos mag-break ka, di may 7 hours ka pang natirang kailangan mong trabahuin. So iniba ko yung style ko, nagdala na lang ako ng biskwit habang nagtatrabaho, kumakain. Doon ako nagbe-break time pag natapos ko yung 6 hours or 7 hours, para pagbalik ko 3 hours na lang pagtatrabahuan ko or 4 hours, ganun. Kaya sa pagkain mahirap siyang i-adjust, lalo na kung sa Pinas nasanay ka na yung kain mo umaga, tanghali at gabi. Dito pag nagyagan ka, maiiba yung routine ng pagkain mo. Tapos hindi pa uso sa kanila yung pa-snack, yung break time. Straight talaga yan. Sa ngayon, sa bago kong company, 7 AM, tapos yung pagkain alas 12. Minsan yung mga kasamahan ko, 1:00 pa sila kumakain. So ang tagal, no? Wala kang break time, straight yun. Isa sa mga factors din yun na na posibilidad na siyempre ikaw kung nasanay ka sa Pinas pagdating dito, so hindi healthy yun. Malaki yung malaki yung epekto yun sa sa katawan mo na mag-adjust ng ganung style sa oras at sa pagkain. Kaya mahihirapan ka talaga dito kapag hindi nakapag-adjust yung katawan mo. Pangalawa, sa kultura, kung sa Pilipinas nasanay ka na biruan sa trabaho, tawanan, tapos hindi ka sinisigawan, dito iba yung kultura nila. Pag nagkamali ka, madalas sa kanila, kultura na kasi sa kanila na parang pagagalitan ka, sisigawan ka. Yung iba hindi naman nagmumura, pero yung iba nagmumura talaga, pero wala ka naman magagawa kasi ka lang, manggagawa ka lang, no? Kumbaga labor lang tayo dito. Siyempre pinakamababa yung natin dito, yung ating sitwasyon, no, sa pagdating sa trabaho. Madalas talaga pagalitan, tapos binubungaan, minumura. Pero sa kanila kasi normal sa kanila yung ganun kasi part ng culture nila ganun. Pero meron namang iba na hindi. So yun, sa kultura, yun, pag napagalitan, tapos sa trabaho, sa sobrang haba ng trabaho. Tapos yung pangatlo, yung pangapat na pala ba to? Yung yung sa, halimbawa may makasama kang Pinoy din pero iba kayo ng tribo, iba kayo ng nakagis ng bayan. So iba-iba yung ninyo, yung ugali. Tapos nagsama kayo sa trabaho sa Kisuksa. Madalas hindi nagkakaintindihan kasi nga hindi ka familiar sa nila, sa mga biro or sa mga estilo ng kanilang kasi nga iba yung ibang region sila galing, ibang ibang tribo, no? Kaya kadalasan ganun. At saka ganun din pag sa mga foreigner, pag minsan na inis ka sa ibang lahi, mga usually kadalasan mga Thailand, Vietnam or ibang lahi. Sa Pinas kasi pag halimbawa may nakaaway ka, pwedeng umalis ka kaagad dahil ayaw mo, dahil may nakaaway ako doon, alis ako, magre-resign. Dito wala kang choice. Kasama mo pa sa bahay. Araw-araw kayo magkikita, pati sa company. Isang bahay lang kayo, isang CR, isang lutuan. So ang hirap ng ganun, nakaka-stress. Kaya pag hindi ka talaga nakapag-adjust sa mga ganung bagay, makakaroon ka ng kaaway. Minsan yun yung mga dahilan usually pag nakapagkaroon ka ng kaaway or hindi pagkakaintindihan. Pareho din ng lahi, Pinoy,
Hindi lang kayo talaga swak sa ano, yung ugali nyo hindi lang talaga swak sa isa't isa. Kaya usually ganun. Sa Pilipinas kasi pwedeng nag-away kayo sa work tapos kinagabihan uuwi ka naman. So hindi na kayo magkikita. So parang wala na. Tapos kung pwede pa magre-resign ka na para hindi na kayo magkita. Dito kasi wala, isang bahay lang kayo, isang kisuksa. Magpang-abot pa rin kayo sa trabaho pati sa bahay, tapos hindi ka pwedeng mag-resign agad-agad dito, hindi ganun. Hindi kasi yan valid reason. Kailangan kasi ng valid reason para malipat ka ng ibang company. At saka pag nalipat ka, ganun pa rin naman, mayroon pa rin namang ibang lahi. So mahirap talaga pag hindi ka pa nakapag-adjust sa mga ganun. Yun talaga yung may encounter. At saka yung sa pera, ang iniisip kasi ng natin na sa inyo na mga EPS aspirant at saka sa akin, pag nagpunta tayo ng Korea, yayaman tayo, no? Matutupad yung pangarap. Pero usually hindi nakakayaman talaga yung yung pera ng Korea pag dinala mo sa Pilipinas at ginamit mo pang negosyo. Pero kung sabihin mo na nagtatrabaho ka dito sa Korea tapos yayaman ka, hindi. Dahil hindi naman din ganun kalaki talaga yung pera na pwede mong maiuwi. Kasi yung unang-una, yung dito, basic, 80,000. Sabihin natin 80,000. Pero yung 80,000 na yan, kung pagkukunan mo pa yan, kung kakaltasan yan sa lahat ng mga kaltas, katulad ng insurance, tax, at saka sa mga, sa medical na yung parang sa atin, yung parang PhilHealth na tinatawag dito na buhom. Tapos kung hindi pa libre yung bahay. Tapos yung sa mo pa, pagkain, no? Usually ang libre kasi dito tanghalian, bibihira yung may palibre na yung ibang company, libre yung pagkain sa umaga, tanghali, gabi, pati yung kisuksa libre pa sa bills. Yung ibang company hindi naman ganun. Kadalasan ang libre lang is tanghalian, so, sa umagahan, sayo na, hapon, pati Sabado Linggo wala. Kaya sabihin natin sa 80,000, malinis mo lang na 50,000 yung malinis mo sa isang buwan. Ano pa yun, tipid na yun. Yung sa hygiene mo, lahat ng kartehan mo sa katawan, ganun, pagkain, kinuna na yun. Tapos kung may line phone ka pa, wala ka pang utang yan. Sabihin natin malinis na 50. Yung 50,000 sa isang taon, magkano lang yun? Ang 50 sa 10 buwan, lang yun 500,000. Kung sa 12, sa 12 months, so nasa lang yun? Around 600, 700,000, ganun. Ay, hindi, 600,000. 600,000 yung isang taon pag basic ha. Hindi natin ikukwentahan yung OT kasi hindi naman lahat tayo nagkakaroon ng OT. Plus na yun pag may OT. Kaso nga yung malinis na 50k, hindi naman talaga yun malinis kasi nga magpapadala ka pa sa Pinas. Halimbawa may sinusuportahan kang magulang, tas yung kung may asawa ka na, may pamilya, magkano yung bibigay mo sa magulang at saka sa pamilya mo mismo, at saka pag may kapatid ka pa na sinusuportahan sa pag-aaral, binibigyan. So sabihin natin yung 50, hindi na malinis yun. Pag nahati-hati yun, na ipamigay mo sa pamilya mo, na ipadala, magkano na lang? Sabihin natin makalinis ka ng 20, yung 30 na ipamigay mo na sa pamilya mo. So yun, isipin mo lang sa 50k sa isang taon, lang yan, 600,000. So kung yung contract mo is yung 3 years, so 600,000 times 3, magkano lang yun? 1.2, 1.8, 1,800,000 pesos sa 50k na malinis na, kumbaga sabihin natin maipon mo, no? Makano lang yung 1.8 sa Pinas ngayon? Sa Pinas, kung magpatayo ka ng bahay na 100 square meter, ang kwintada ngayon sa Pinas na halimbawa pag nagpatayo ka ng talagang fully finished na talaga na bahay,
kasali na lahat doon, yung mga engineer's fee, lahat ng mga taxes. Ang 1 square meter ay equivalent of 25,000 pag nagpagawa ka ng bahay. So sa 100 square meter na bahay na pwedeng ipatayo mo ay gagastos ka ng 2.5 million. So sa 3 years mo na pagsusumikap dito sa Korea, tapos sa isang taon 600,000, sa pangalawang taon 1.2, sa pangatlong taon 1.8, hindi ka pa makapagawa ng bahay na na 100 square meter na 2.5 million, hindi mo pa yun mapapagawa. At saka I'm sure hindi yun malinis yung 50k, kasi yung 50k hindi mo naman yan maiipon sa isang buwan, yung 50k, kasi may pagbibigyan ka pang pamilya. Halimbawa, yun na nga may asawa ka, anak, sa parents mo pa, sa kapatid. So sa totoo lang malaki ang sahod, pero hindi siya nakakayaman ang yung pagtatrabaho dito sa Korea. Depende na lang siguro kung sa ibang mga EPS na sumasahod ng 100,000 mahigit sa isang buwan, malaki yung naiipon nila, pero hindi rin naman yun maiipon lahat, kasi nga isusuporta mo din sa pamilya mo, bibigay mo din sa mga kamag-anak mo, kapatid, ganun. Tapos may project ka, bibili mo ng lupa. So hindi nakakayaman yung pagtatrabaho dito sa Korea. Sabihin na nating malaki ang sahod dito sa Korea, pero hindi siya nakakayaman. Hindi sa 3 years mo nga, hindi ka makabili ng Raptor. Ford Raptor, ang Ford Raptor is around 2 million mahigit yata samantalang yung kinuwenta natin makakaipon ka lang sa 50k sa 3 years ng 1.8 million. So Ford Raptor hindi mo kayang bilhin nga sa 3 years mo na contract. So hindi talaga. Kayong iba napapaisip na kagaya nung kaibigan natin na si Aldrin, may lupa din naman siya sa Pinas na pwede niyang sakahin. Sa 3 years kasi na pamamalagi niya dito, parang kinikwenta niya yung sa Pilipinas, pag may kapital ka kasi, tapos pag nagkaroon ka ng negosyo na papatok, farmman or anong business, yung kita dito sa Korea kaya mo din kitain sa Pinas. Actually, kung sa Pilipinas ka at sumasahod ka ng around nasa 40k to 50, sabihin natin 40k, hindi siya, mas okay na siya na hindi ka mag-abroad, hindi ka pupunta dito sa Korea kung may ganun kang sahod sa Pinas. Kasi sa 40k mo sa Pinas, sabihin natin kakaltasan mo pa yan sa mga utilities at saka bills, kasama mo naman yung pamilya mo. Iba yung kasiyahan na nandun ka sa Pilipinas na tumira kaysa dito na sumasahod ka nga ng ganun kalaki, kaso hindi naman talaga masaya dito. Marami kang ma-encounter na mga challenges, lahat yung sinabi ko kanina. Lalo na pagdating sa trabaho, ang trabaho dito sa Korea, yung trabaho dito sa Korea, yata, yan yung trabaho na inaayawan natin sa Pinas, na ayaw nating mapasukan sa Pinas. Kasi dito, sa trabaho ko dito, food processing. So kung sa Pilipinas may pinag-aralan ka, halimbawa, graduate ka naman din ng 4 years, mas gustuhin mo bang magtrabaho sa food processing or sa mga bakalan, sa mga pinturahan, sa mga tubugan, sa mga yung nagtutunaw pa ng bakal, yung sa gumahan? Mahirap ang trabaho dito sa Korea, hindi ganoon kadali, swertihan lang. Siguro sa 10 company, may mga 2-3 company na lang na siguro madali lang trabaho. Madali na, hindi naman siya masyadong madali, pero okay lang, sakto lang. Kasi ang factory, walang madaling trabaho pag factory. Pag nag-usap tayo ng factory, hindi madali talaga. Kadalasan pa life and death pa yung mga trabaho. Usually yung mga press machine, naiipit pa. Wag naman yung mga kamay napuputol, yung may iba na didisgrasya. Yun namang iba, hindi naman sila ganun kadelikado dahil walang makina. Pero yun namang health. Kasi usually yung mga nagtatrabaho sa mga chemical, yung may mga hazardous materials, yung mga chemical na maaari mong malanghap, mahirap yun kasi ang epekto nun hindi naman yung automatically maramdaman mo after how many years pa. Doon na talaga siya pag pumasok na sa sistema mo yung mga chemical nga, yung mga
pintura, mga basta dito sa Korea hindi ganoon kadali kasi maraming mga hazardous materials na pwede mong ma-absorb ng katawan na maaring ikasisira ng health mo. Kaya sa mga EPS aspirant na hindi pa nakarating dito, dapat talaga pag nakarating kayo dito, wag puro gastos. Kasi ako 3 years na din ako ngayong August. Although may naipon din naman ako, hindi ako ganun ka gastos, pero kunti lang talaga. Hindi mo masabi na malaki. Ayun na nga sa pinag-usapan natin kanina. Sa basic na 50,000, magkano lang yung mo doon? 1.8 million sa 3 years. Tapos kung makakuha ka ng benefits, sabihin nating makakuha ka ng benefits na sa 3 years siguro nasa mga yan 6 million, sabihin natin nasa 10 million na lang. Pinakamababa na yung 10 million, 400,000. So nasa 2.2. 2.2 ang maipon mo. Sa pag-iipon mo na 50,000 na sahod sa isang buwan sa 3 years, 36 months, 50,000. Hindi ganoon kalaki, no? 1.8 lang, tapos dagdagan mo ng benefits na 400,000, 10 million, nasa mga lang, 2.2. Hindi ka pa makapatayo ng bahay na 2.5 million na 100 square meter. Pati sasakyan na sabi nating Ford yata is 2.9. So hindi talaga siya nakakayaman. So kasi yung mga mayayaman sa Pinas, hindi lang 50 mil ang kinikita nila yan sa minsan kumikita yan ng 500,000 sa isang buwan. Minsan milyon pa. Kasi yung negosyo hindi yan kasi staggered na income. Maaari ngayong buwan wala kang income, pero maaari namang sa isang buwan kikita ka ng 1 milyon pag pumatok ngayong negosyo mo. Kaya ang dami nang umuwi na nagkaroon ng nagka 10 years pa nga yung iba nagsincere. Pero tingnan mo yung pag hindi sila nagnegosyo, parang yung pera lang sa Korea yung dala nila. Hindi rin siya yayaman. Hindi ka rin yayaman, pag hindi mo na invest yung pera mo. Usually nga yung iba pag uwi, mga ilang taon lang balik na ulit dahil nga wala na din pera. Kasi ang pera sa Pinas madaling gastusin. Kaya yun lang sa mga EPS aspirant na nanonood, sana'y maliwanagan kayo na ang pagkukorea hindi siya madali. Kasi nga yung trabahong mga mapapasukan natin dito ay siyang mga trabahong hindi natin sa Pinas na hindi natin kukunin dahil nga mahirap. Kaso nagtitiis tayo dito kasi malaki yung sahod. Pero dapat maingat tayo sa paggamit ng pera. Kasi ako patapos na yung contract ko, iniisip ko hindi ganun kalaki yung naipon ko. Hindi mo rin kasi masabi na mag-ipon ka tapos makukuha mo yung ganun. Kasi maraming mga darating na problema. Maraming darating na mga challenges. Hindi mo na maisip kung worth it ba yung paggastos mo sa pera. Minsan mapapailing ka na lang na pag naubos na yung pera mo, maisip mo na, ba't ko ba binili yun? Ba't ba ako gumastos ng ganun kalaki? Hindi naman importante. Kaya ako na-open pala yung topic kasi nga marami ang mga aspirant na nagko-comment na bakit nga ba uuwi na, bakit nga ba hindi na mag-i-extend, hindi na bababalik. Kasi yun na nga sa mga kadalilanang nasabi ko. And ang pinaka dun is hindi naman talaga nakakayaman ang pagkukorea. Hindi. Actually kung halimbawa OT-OT ka sa isang buwan, sabihin natin 100, kumikita ka ng 100 na malinis. Kung sa 36 months 100,000 guys, nasa 3.6 lang yan 3.6 million is malaki na kung nasa Pilipinas ka, pero dito hindi ganoon kalaki. Pag kasi sa Pilipinas na nagamit mo ng maayos ang 3.6, maaari ka pang yumaman o lumago, pero pag hindi naman, ubos din yan.
Ayon na nga sa sinabi ko, kung bahay, 100 square meter na bahay, 2.5. Kung sasakyan na Ford is mga 2.9, ganun. Maliit lang yung 3.6. Magkano lang matitira sa'yo kung magpatayo ka ng bahay na 2.5 million, 100 square meter, tapos bibili ka ng Raptor. Kulang pa nga. Kahit wagas yung OT mo. Kasi yung 100, halimbawa, kumikita ka naman ng 100,000 naman dito, hindi mo yun maiipon lahat ng 100,000. Ibibigay mo rin sa sa pamilya mo, kamag-anak mo, kapatid. May mga project kang gagawin, kaya pagdating ng panahon, makikita mo kunti lang pala ang malinis mo. Kaya di rin natin mahusgahan yung mga iba na meron kasi din silang mga naiwang mga trabaho sa Pinas na siguro naisip nila na mas okay pa pala dito sa Pinas kahit kumikita ako lang ng 35,000, 40,000 kasi masaya naman. Ganun pa rin naman. Dito, yung Korea kasi naisip natin na sobrang gandang bansa kasi nga first class na ano siya sa atin, third world country tayo. Behind tayo ng 100 years sa kanila. Napaka high-tech nga dito sa mga transportation, malinis, patatayog yung gusali, pero ano lang naman yan, first 3 months mo dito, ma-miss ka kasi ganun. Pero pag nagtaon ka na usual na yun ang ginagamit mo transportation, train, tapos makikita mo yung mga gandang gusali, hindi naman siya ganun ka-excite, nawawala na yung excitement. Kasi ako dati nung probinsya kami sa Mindanao, di ba, malayo. First time kong nakapunta ng Maynila, yung nag-skill test. Parang na-amaze ako sa Manila kasi yung mga building ang tatayog, tapos ang talagang city. Hindi ganun na sa lugar namin na province lang. Pero 2 buwan ako sa Maynila, yung excitement parang doon lang sa 1 buwan. Yung naisip ko yung cost of living, tapos yung style ng doon. Mahirap, walang bahay, mahal yung bilihin, mura lang yung sahod. Hindi. Parang mas gusto pang mabuhay sa probinsya. Pero dati nung kabataan ko, gusto kong magpunta ng Maynila kasi ganun ka unlad yung Maynila. Pero hindi naman pala ganun ka dali ang buhay sa Manila. Siguro kung sa Manila ka, tapos sumasahod ka ng 50,000, pwede. Pero pag minimum wage earner ka sa Manila, naku, wag na. Hindi ka rin naasinso, uwi ka rin ng probinsya. Kagaya dito sa Korea, sabihin nating malaki yung sahod namin dito, kayong mga aspirant pag nakarating dito. Pero pag hindi mo siya nagamit sa tama, hindi siya lalago. Kahit sabihin natin makatapos ka ng isang contract dito, 4 years and 10 months, tapos uwi ka, maubos yan. Lalo na pag nagpagawa ka ng bahay, bili ka ng sasakyan, wala, ubos yan. Baka 3 months lang, wala ka ng pera. Kaya yung iba kasi umuwi dahil meron na rin silang mga naisip na magandang pagkakakitaan sa Pinas na maaring hindi man ganun kalaki, pero yung kasiyahan na hindi mo makukuha dito sa Korea ay nandun naman sa Pilipinas, kagaya ng makakasama mo yung pamilya mo, yung comfort zone mo andun, hindi ka stress. Dito kasi ang daming factors na maging stress tayo. Lahat. Kaya hindi madali yung pag-abroad. Masaya lang dito pag nakapasyal ka, halimbawa sa 1 buwan, sumahod ka, punta ka ng Seoul, punta ka ng Myeongdong, punta ka ng Itaewon or sa mga location na maganda pasyalan. Pero pag kasi napuntahan mo na yan, 1, 2, 3 beses, hindi naman ganun naka-excitement, mawawala na yung excitement. Actually, yung Seoul, dinadaan-daanan mo na lang yan Pero pag yung nasa Pilipinas na hindi pa nakapunta sa Korea, siyempre pag Seoul, Incheon, ganun, Busan. Pero pag dito ka na nakatira, tapos halos araw-araw mo namang napupunta, halos linggo-linggo pag walang pasok, pwede naman puntahan. Ilang beses ka na nakapunta. Hindi na ganun ka masaya yung feeling, hindi ka na excited, hindi na bago sa iyo. Kaya naisip ko na din, baka kung kaya pa ng katawan ko na tapusin ko yung extension, kung ma-extend man, tatapusin ko, kukunin ko, tapos tatapusin. Tapos yung sincere, hindi ko na talaga kukunin.
Hindi ko rin masabi kasi maraming mga pwede pang mangyari sa buhay natin na hindi natin kontrolado. Pero kung sa akin lang, extension na lang kasi may naipon na ako. Sakto lang yun na pang emergency fund na pwedeng ipon na kumbaga kung may, wag naman sana may mga hindi magandang pangyayari sa buhay natin na maring may mahugot. Pero pag pangkapital sa negosyo, wala pa. Kailangan pa natin kumayod ng mga kahit siguro makuha natin yung extension 2 taon. 1 year and 10 months at saka may natitira pa namang buwan na bago ako mag-extend. Pwede pa kung kakayanin ng katawan at kung loloobin ng Panginoon, makakaipon pa tayo. But for now, ano na talaga? Sa pera, talagang ano na ako sa pera. Careful na sa gastos kasi hindi ganun kadaling kitain. Tapos pag nagastos mo na, wala na. Maisip mo na lang na, ba't na wala nagastos ko sa ganung paraan pwede naman sanang ipunin na lang. Minsan kasi tayo pag nakauwi, excited, hindi mo naisipin yung pera, gastos lang ng gastos. Yung pala, pagtingin mo sa bank account mo, kunti na lang pala yung laman. Kaya sa mga aspirant na gusto pumunta dito, talagang maingat kayo sa paggastos sa pera. Kasi ang pagkukorea ay hindi nakakayaman. Maaring malaki ang agwat ng sahod mo dito at sa Pinas. Pero kung sabihin natin yumaman ka dito sa Korea, hindi kaya yaman. Hindi kaya yaman pag hindi mo nagamit sa negosyo sa Pinas. Pag yung sahod lang dito, malaki siya pero kasi hindi naman buong buhay kang magtatrabaho dito sa Korea. Usually kung makuha mo yung 4 years and 10 months tapos sincere, ilang taon lang yun? 9 years. 9 years. Sa 9 years, sabihin natin kumikita ka ng 1 milyon isang taon o 9 years. Dito sa Korea, 100,000 a month. Sabihin natin 1 million a month. Sa 9 years, so meron kang 9 million. Kung hindi ka makabili ng lupa kahit sa Makati niyan, yung 9 million, yung lupa sa Quezon, sa Quezon City, yung sa ano ba yun? Yung tinirhan namin doon sa may Scalabrini, doon sa 8th Street, sa kalimutan ko na yung lugar na yun. Exclusive subdivision kasi yun ng mga mayayaman. Gilmore Street sa Hindi ka makakabili ng mansyon sa 9 million. Sabihin natin kumikita ka ng 1 milyon sa isang taon. Sa 9 years mo, 9 million, hindi ka makabili ng mansyon sa Pilipinas. Hindi kaya yaman. Totoo. Hindi nakakayaman. Maaring malaki lang yung kinikita pero hindi ka mayaman. Hindi ka pa nga makabili ng Ferrari siguro nun. Magkano yung Ferrari? 9 million lang magkano yung Ferrari ang mahal? Mga Mercedes-Benz, mga Lamborghini. Hindi. Kaya napaisip nga ako kasi umuwi yung kaibigan kong si Alvin, sabi niya hindi man ganun ka na din ako naliwanagan na hindi talaga ganun ka ka laki ang maaari mong kitain dito. Hindi siya nakakayaman, maaring malaki lang ang sahod. Kaya sa ngayon kasi nag-iisip na ako ng pwedeng gawing pangkabuhayan sa Pilipinas, maaring gawing negosyo para man pag-uwi may tayo, may pagkakakitaan. Hanggat wala pa akong naipon na pangkapital tapos naisip na magandang idea na negosyo, hindi na muna, dito na muna ako magtatrabaho. So sa ngayon mga tsingo, yun na lang muna siguro yung pag-uusapan natin. Naging open lang naman ako sa topic na to dahil nga mag-i-end na rin yung contract ko sa 3 years ko. Naisip ko na yung extension na matitira, kung bibigay man sa akin, kung loloobin ng Panginoon, dapat maipon ko yung pera na yun dahil yun na talaga yung magdi-decide ng future ko. Yun na yung gagamitin ko sa Pinas na pangsimula. Kasi pag pera lang dalhin mo sa Pinas tapos ganun, wala kang balik, hindi siya tutubo, wala, mauubos lang yun, mauubos. Mahaba na yung 1 taon.
Salamat sa panonood mga Tsinggot. Sana'y nasiyahan kayo at meron kayong mga nakuhang mga mahalagang impormasyon at saka natutunang mga bagong kaalaman. Sa ulitin na pag-usapan ulit natin yung mga maaring posibleng mangyari na sa mga EPS worker bilang isang EPS worker dito sa Korea. Salamat sa panonood.